balitang pambansa, ampaw at hindi bukal sa puso, ganyan nakita ng isang grupo ang ikatong State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na maganda sanang simula ng talumpati kung saan inamin ng Pangulo na hindi ramdam ng maraming Pilipino ang magandang ekonomiya. Pero bigla raw naghugas kamay ang Pangulo nang banggitin naman ang mataas na presyo ng mga bilihin lalo na ng bigas. Isinisi raw ito ng Pangulo sa mga panlabas na salik na nakakaapekto sa merkado. Hindi rin daw kumbinsido ang grupo nang sabihin ni PBBM na bawasan na o nabawasan na ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. May pagka-insincere, parang galing sa ilong. Alam nyo, sa totoo lang, kahit sino, kahit tayo, kung bigyan tayo ng halos 6 trilyong pisong budget, marami tayong masabi sa ginagawa eh. Pero kung hindi na amin yung tunay na lalim ng problema at hindi nasasapa ng tamang solusyon, kahit ganong kadaming sabihin mo sa kalahating oras at kahit ilang beses ka pinalakpakan at sinatsyanta ng BBM ng mga trapo, may ampaw pa rin yung talumpati. Yan po ang tinig ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Samantala, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa viral video na mukhang gumagamit ng droga ayon yan sa forensic analysis ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa press con kahapon, pinagtabi ng mga larawan o ang mga larawan ni PBBM at ang lalaking nasa viral video pati na ang larawan ng kanilang mga tenga. Ayon sa NBI, gamit ang forensic image analyzer na kumpirma na magkaibang tao ang dalawa. Nakumpirma rin sa forensic analysis ng PNP Anti-Cybercrime Group na deepfake ang kumakalat na video. Ayon naman sa DILG, hindi pa nila nakakausap si PBBM tungkol dito. Pero may ideya na raw ang otoridad kung sino ang nasa likod ng malisyosong video. Binawi naman ng 75 PNP Police Security Group personnel na naka-assign para proteksyonan ang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Magpapatuloy raw ang paghahatid ng OVP ng serbisyo lalong-lalo sa mga nasa liblib na lugar. Sa kabila naman ng pagbabawas ng security kay VP Sara, umaasa raw siyang makatutulong ito para mabawasan ang hinaing ng mga tao kaugnay sa anyay paglaganap ng droga sa bansa. Gayon din ang mga nabibiktima daw ng kriminalidad. Nasa 300 tauhan ng Presidential Security Personnel Group ang inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa amin pong panayam kanina kay Police Colonel Jean Fajardo, sinabi po niya na nagkaroon po sila ng ugnayan sa opisina ng Vice Presidente bago po nagkaroon ng implementasyon dito nga sa paglilipat ng mga pulis para po sa karagdagang bilang ng tao sa NCRPO. May maiiwan pong 36 na security group personnel para bigyan pa rin ng proteksyon ang si VP Sara Duterte. Samantala, prioridad daw ngayon ng Kamara ang panukalang batas para tuluyang iba ng pogo sa bansa. Kasunod yan ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tuloy pa rin daw ang investigasyon ng Kamara sa mga iligal na aktibidad na konektado sa pogo. Sa pagdinig kahapon, naungkat ang pagpapalit ng PAGCOR sa pangalan ng pogo noong nakaraang taon nang maghigpit ito sa pagbibigay ng lisensya. Mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, ginawa itong Internet Gaming Licensees o IGL. Kung pagbabasihan ng utos ng Pangulo, hanggang Disyembre na lamang dapat ang palugit sa lahat ng POGO sa bansa. Pero walang batas na kumikilala kung legal o illegal ang mga POGO. Kaya kung total ban ang gusto ni PBBM, uutusan niya lamang ang PAGCOR na i-revoke o wag mag-issue ng lisensya sa mga POGO. Dinipensahan naman ng Department of Finance ang utos nito sa PhilHealth na isauli sa Bureau of Treasury ang 89.9 billion pesos na hindi nagamit na subsidiya ng state insurer. Yan ay para magamit pa rin sa unprogrammed appropriations ang pondo. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sumunod lamang siya sa utos ng Kongreso. Kumonsulta raw ang DOF sa Governance Commission for GOCCs, Office of the Government Corporate Council at Commission on Audit.
Lahat daw ng mga iyan sinabing legal ang ginawang hakbang ng PhilHealth. Matatandaang binatikos ang naturang hakbang dahil ayon sa ilang kritiko, ginamit na lang sana ang pondo sa pagpapaganda ng serbisyo ng PhilHealth at sa pagbabawas ng kontribusyon ng mga miyembro nito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.